Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, ano ang natutunan ko sa mga pagsubok ko kamakailan? Paano ko magagamit ang natututunan ko para makatulong sa iba? So itong pagtutulong sa iba, yan din ang pag-usapan natin sa lesson na ito, at least yung ibang bahagi nito. Si Paul, tinuruan niya ang mga Corinthians na kailangan at mahalaga talaga na mag-take care sa iba mga tao. Magbantay sa kanila, tulungan sila, bigyan sila ng mga bagay na kailangan nila, ganyan. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang 7. Sabi dito, "Tatapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani na namang bahagya na, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya." Kaya sinasabi niya na kailangan magtulungan tayo. Tulungan natin ang mga tao na mahirap, tulungan natin ang mga tao na hindi. Kung anong binibigay natin, babalik naman din sa atin. Hindi naman ibig sabihin na yan talaga na magbigay tayo ng 100 na peso, babalik yung 100 na peso din sa atin. Pero ibig sabihin sa biyaya at kung minsan sa pera din or sa mga gamit, ganyan. Depende naman. Pero sinabi din ni Paul, kailangan gawin natin na taos puso. Kailangan na masaya tayo habang nagbibigay. Hindi naman dapat na ginagawa lang natin dahil iniisip natin na kailangan natin gawin. Or dahil sinasabi ng iba na dapat natin gawin. Siyempre, mas maganda naman na magbigay kahit sa maling dahilan kaysa hindi magbigay ng kahit ano. Dahil at least meron dumarating na sa kanila na yung mga mahirap, at ganoon din sana matututo tayo na magustuhan natin ang paggawa na yan. Pero syempre mas maganda gawin na masaya tayo na gusto nating ibigay ang mga bagay na yan. Habang nagbibigay tayo sa iba, kailangan siguraduhin natin na wag naman tayo kuripot sa pagbibigay, pero wag din natin ibigay ang higit pa kaysa sa kaya natin. Hindi naman dapat na maging pulubi tayo sa pagbibigay. Siyempre, kailangan may balance dyan. Kailangan maghanap tayo ng paraan para magbigay ng marami, pero hindi naman yung sobra talaga. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 8, verses 13 hanggang 14. Sabi dito, "Sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan, kundi ayon sa pagkakapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay." Kaya dapat magtulungan talaga tayong lahat. Hindi naman dapat na ibigay natin ang lahat na meron tayo, na wala na tayong tira para sa sarili natin. So syempre, kung wala na tayong pagkain o kahit anong iba, mamamatay tayo. Pero kailangan gawin natin sa tamang paraan. Basahin natin ang isang quote ni Elder Jeffrey R. Holland. Sabi niya, "Rich or poor, we are to do what we can when others are in need. God will help you and guide you in compassionate acts of discipleship if you are conscientiously wanting and praying and looking for ways to keep a commandment He has given us again and again." Kaya para malaman mas lalo tungkol dito, maganda talaga ang mga salita ni King Benjamin sa Book of Mormon, yung sa aklat ni Mosiah, sa chapters 2 hanggang 5, pero mas lalo sa chapter 4. Maganda talaga ang mga sinasabi ni King Benjamin doon tungkol sa pagbibigay, lalo tungkol sa pagbibigay para sa mga mayaman at yung para sa mga mahirap, at kung paano natin yan gagawin ng mabuti. Kaya sana basahin natin lahat yan. Ang journal prompt natin ngayon ay, bakit ako tumutulong sa iba?
paano ako makakatulong sa iba? At sana isipin natin ito mabuti dahil kung minsan ang mga dahilan natin kung bakit tumutulong tayo sa iba ay hindi naman tama. Kaya sana gawin natin ng tama, na tama yung mga dahilan natin at isipin din natin kung paano tayo makakatulong sa iba kung hindi naman natin ginagawa ngayon o kahit ginagawa natin ngayon, palagi naman natin maisip kung sino pa ang kailangan ng tulong natin. Marami rin sinabi ni Paul sa mga Corinthians na tungkol sa Ebanghelyo na sinasabi niya na hindi naman dapat na maging kagaya ng mga Hudyo or mga Jews na yung tinitingnan nila ay yung tinatawag na beyond the mark. Yung parang ang hinahanap nila ay yung mga malalalim talaga na doktrina. Sinabi ni Paul na kailangan ang focus natin palagi ay ang mga simple lang na mga bagay sa Ebanghelyo, ang mga bagay na yung mga unang alintuntunin at mga ordinansa ng Ebanghelyo, dapat yung mga simple lang talaga yung focus natin. Siyempre, maganda naman isipin ng mga iba na hindi naman simple lang, pero kailangan mag-umpisa tayo sa simple at kailangan na alam na natin ang simple na mga bagay muna bago natin hanapin ang iba. Kasi kung hanapin natin ang iba na wala pa ang foundation talaga ng simple, hindi natin makayanan ang mas malalim na doktrina. At para maligtas tayo sa kaharian ng Diyos, ang kailangan lang talaga ay ang mga simple. Ang mga unang alintuntunin, ang mga ordinansa, at ang mga ordinansa sa templo. Yan lang talaga ang kailangan para maligtas tayo. Ang lahat ng iba, karagdagan lang dyan. May sinabi si Elder Dieter F. Uchtdorf tungkol dito. Sabi niya, "Brothers and sisters, living the gospel doesn't need to be complicated. It is really straightforward. It could be described like this. Hearing the word of God with earnest intent leads us to believe in God and to trust his promises. The more we trust God, the more our hearts are filled with love for him and for each other. Because of our love for God, we desire to follow him and bring our actions in alignment with his word. Because we love God, we want to serve him. We want to bless the lives of others and help the poor and the needy. The more we walk in this path of discipleship, the more we desire to learn the word of God. And so it goes, each step leading to the next and filling us with ever-increasing faith, hope, and charity. It is beautifully simple, and it works beautifully. Brothers and sisters, if you ever think that the gospel isn't working so well for you, I invite you to step back, look at your life from a higher plane, and simplify your approach to discipleship. Focus on the basic doctrines, principles, and applications of the gospel. I promise that God will guide and bless you on your path to a fulfilling life, and the gospel will definitely work better for you." Kaya simple talaga ang Ebanghelyo. Isipin natin na itong last mga 5 to 10 years, ganyan, pinapasimple talaga ng mga pinuno ng simbahan ang ginagawa ng simbahan para sa atin. Sinasabi nila matagal na, higit pa sa 10 taon, na dapat ang mga meetings natin ay mga simple lang at hindi naman yung sobrang tagal. Dahil dapat ang focus natin ay sa mga simple na mga bagay, mga foundation ng Ebanghelyo, at dapat may time naman tayo sa pamilya. Tapos isipin natin ang sa ministry, ginawa yung home teaching na parang medyo complicated yung sa pag-reporting, mga ganyan. Ginawang ministry na mas madali yung pag-reporting, ganyan. Mas marami ang pwedeng gawin para sa ministry kaysa sa home teaching na kailangan magbisita buwan-buwan, ganyan. Ganun din ang sa pagsimba. Imbes na gawin yung matagal talaga na pagsimba na 2 or 3 oras, ginagawa 2 oras lang. Marami naman ganyan. Yung Come Follow Me, isa pa dyan, na ginawang mas simple ang Come Follow Me kaysa sa mga ibang manual na meron tayo noon. Kaya yan ang ginagawa ng simbahan ngayon at dapat sundin din natin yan. Alam ko na ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay simple lang. Kailangan mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang kapwa-tao natin. Yan talaga ang dalawang pinakamagandang or pinakamalaking commandment or pinakamahalagang commandment ng Diyos.
Yan talagang kailangan natin sundin. Lahat ng mga iba ay karagdagan lang dyan. Dagdag lang yan sa dalawang commandment na yan. Nagagawa natin ang mga commandment na ito dahil kay Yesu Kristo. Nakakabalik tayo sa ating Ama sa langit dahil kay Yesu Kristo. Kaya kung palagi natin isipin si Yesu Kristo at ang dalawang pinakamahalagang kautusan ng Diyos na mahalin ng Diyos at mahalin ang kapwa-tao natin, talagang magagawa natin ang lahat ng kailangan para makabalik tayo sa Diyos at para maging masaya tayo dito sa mundo. Itong iniwan ko sa Panginoon Yesu Kristo. Amen. Sige, sa next lesson, tapos na tayo sa Corinthians. Ang pag-aralan natin ay ang Galatians. Salamat sa panonood.